April 18 magsisimula ang first round ng playoffs. Official na yung mga matchup na mangyayari. Denver makakatapat ang Timberwolves na nasa 6 seed. Samantalang ang Lakers at Rockets ang maghaharap dyan. Hawak ng Lakers ang home court advantage sa 1 to 2 games nila sa series na to. Halos iisa lang ang primary creator ng Lakers, si LeBron. Mas mababa ang offensive firepower nila kumpara sa Rockets na may Kevin Durant at ibang young star, may dominant center pa. Kaya mapipilitan nga raw talaga na mag-adjust si Redick at gamitin ang ibang role players, Kennard, Hachimura, Smart at iba pang second unit para magamit dito sa starter. Halos 50% sa team offense nila ang nawala dahil kay Luka at Reeves. At yan nga raw mismo yung sasamantalahin panigurado sa kanila ng Houston Rockets. Kaya nga mismo sila rin talaga ang hinabol ng Rockets sa first round na to dahil may pagkakataon silang masweep ang Lakers habang walang katulong o star power na kasama si LeBron. Pero kung ang Lakers nga raw naman tumaas at mag-explode sa team defense nila, lalo na kay Marcus Smart at Jake LaRavia, yan yung nagbibigay ngayon ng energy at yan din mismo ang magiging advantage nila sa series. Dahil ang Rockets biglang tumaas ang offensive efficiency mula sa 9 to 2 run kasama yung 8 to 9 game win streak nila bago yung playoffs na to. Halos umabot sa 123 yung offensive rating nila. Pumasok sila sa top 5 offense sa buong NBA span na to. Malayo to sa season average nila, around top 8 lang sa overall. Kaya nga halos lahat din ng mga analyst at media pinapaboran ang Rockets sa first round na to kontra Lakers. Kaya nakikitang papasok bilang underdog ang Lakers kontra sa Rockets at yung momentum at healthy roster hawak pa ng mga to. Si LeBron ang magdadala ng buong opensa nila. Si Durant ang may mataas at malaking support system. Na kay LeBron ang factor sa playoffs experience, isa sa pinaka-experience na player sa playoffs. Kahit wala ang star, kaya pa rin nga raw nitong kontrolin ang tempo at gumawa ng plays. Based sa NBA data, ang Lakers may plus 11 per 100 possession kapag si LeBron ang nasa court kahit wala si Luka at Reeves. Kaya nakikita na kaya pa rin nilang maging competitive basta nasa floor nga raw si LeBron at merong support mula sa defense, mula sa ibang mga role players. Masyado rin kasing mababa nga raw yung scoring support na binibigay ng second unit nila. Halos nasa below 20 points lang per game ang contribution ng bench. Si Ayton isa rin sa inaasahan na kailangan nga raw tumulong kay LeBron mula sa paint at hustle sa interior. Hindi man yan makapagbigay nga raw ng mataas na contribution sa team offense, basta maging consistent nga raw yan sa team defense, lalo na sa rim protection. Sobrang laking bagay nga raw yan sa playoff stretch nila, lalo't hawak nila ang home court advantage sa unang round na to. Ang problema nila, wala silang star power, lalo na kung hindi nga raw makabalik itong si Luka o Reeves. Tinalo ng Lakers ang Rockets 2 to 3 games ngayong season, pero malaking factor dyan yung scoring nitong si Luka. May idea sila kung paano depensahan ang system ng Houston. Mas predictable ang Rockets dahil nakapokus kay Durant ang offense. Mas madaling mag-double team, gumagawa ng defensive adjustment ang Lakers para mapigilan itong si Durant. Ang advantage ng Rockets, ang health at depth. Pinakamalaking factor yan. Kompleto ang core nila. Durant, Sengun, Amen Thompson, plus elite shooter pa nila na rookie. Mas balance at mas maraming scoring option. Mas malalim yung bench nila. Samantalang ang Lakers napipilitang gawing starter ang ibang role player pero hindi pa rin nga raw nagiging consistent sa team offense yung second unit nila. Bagsak ang offensive ratings kaya kapag second unit nga raw ang usapan, di hamak na ang Rockets yung may clear advantage sa series na to. Lalo na kung ang Lakers magiging inconsistent pa rin nga raw talaga ang second unit. Mas malalim pa ang lineup ng Rockets ngayon samantalang ang Lakers napipilitang itaas ang bench nila papuntang starter para lang magkaroon ng support itong si LeBron. Dahil base mismo sa mga analyst nga, kahit na mag-top perform pa si LeBron, pumasok sa 30 plus points per game yan sa best of 7 game, hindi pa rin nga raw magiging sapat yan, lalo na kung hindi magiging consistent sa scoring yung supporting cast nila. Si Luke Kennard lang rin kasi ngayon yung ginagamit nila na ball handler at playmaker. Samantalang si Hachimura ngayon ang nagiging second option ng team offense nila. Samantalang si Smart
Ang inaasahan naman nila na maglilid sa team defense at magpapaganda ng rotation nila at paniguradong yan nga raw mismo ang magiging stopper nitong si Durant sa series na to. Sa sitwasyon naman sa series game ng Wolves at Denver, Jokic kontra Edwards, MVP level playmaker kontra sa explosive scorer. Ang Nuggets mas experience, mas stable system, samantalang ngayon ang Wolves mas naging inconsistent, may defensive lapse, may minor injury. Sa lineup naman ng Denver, si Jokic, Murray, Gordon, pero manageable lahat yan. May 12-game win streak na ginawa ang Denver bago pumasok sa playoffs. May home court advantage plus momentum na nasa tamang peak form nga raw at nakikitang very dangerous yung mga to sa playoffs. Matinding history ng playoffs rivalry ang meron sa Wolves at Denver. 2023 nanalo ang Nuggets sa round 1, 5 games. Samantalang 2024, gumante ang Wolves, semifinal, 7 games. Ibig sabihin, 1-1 sila sa major playoff series, kaya walang malinaw na dominator. Kaya ang bagong series parang rubber match. May history na natalo sila sa Wolves sa playoffs at madalas close ang matchup nila. Samantalang ang Wolves may mga late season struggles naman ngayon na nangyari, 9-10 finish stretch. Pero kaya pa rin nga raw nilang manalo sa big games, lalo na sa comeback wins kontra sa mga elite teams. Hindi sila stable, pero high ceiling team, kaya nilang talunin kahit champion contender. Si Edwards may breakout star power, kaya mag-drop ng 40 plus points in playoff games, tapos proven clutch scorer kontra Denver noon 2024 series. Samantalang si Jokic ang ultimate system ng Denver, triple-double machine, elite passer, scorer, rebounder. Sa past playoffs niyan kontra Wolves, nag-a-average siya ng 33-12-4 kontra yan sa Minnesota. Kahit elite defense ang Wolves, kaya niya pa rin i-control ang game at yan mismo ang nakikitang malaking advantage ng Denver kontra sa Wolves sa first round na to.